Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang kababayan na naman natin na domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia ang humingi po ng saklolo. Humingi ng ayuda si Rosemary Salazar na makauwi na ng Pinas dahil sa pagtatanong niya ng kanyang sweldo, inihagis siya sa banyera at ikinulong pa sa kwarto ng Arabong amo nito noong May 29, 2017. Ano yan? Ano yung akala niya? Tabo. Agad daw siyang nagsabi sa kanyang agency at kinuha naman daw siya agad ng RFRA. Pero makalipas lang ang 3 araw ay pinuntahan daw siya ng kanyang amo sa FRA at muli siyang kinuha. Pagdating daw sa bahay ay pilit siyang pinapipirma ng kontrata para sa ibang amo. Nang ayaw daw niyang pirmahan ay nakatikim na naman siya ng pambubugbog. Kaya napilitan siyang pirmahan ang kontrata. Ibang usapan. Para bigyan ng linaw ang kalagayan ng kanyang anak na si Rosemary Vasquez, sa linya po ang telepono si Romeo Vasquez, ang tatay po ni Rosemary. Magandang hapon po, Miss Tobia. Magandang hapon, Sir Romeo. Po, sir. Sir Romy. Opo, Sir? Ay. Sir, ano ho sabi ng anak ninyo? Nung tumawag siya sa amin, nung May 29, sabi niya sa akin, kinulong daw siya sa kwarto ng amo niya, nagtanong lang siya tungkol sa sahod. Nasaan na siya ngayon? Okay. Nasaan po siya ngayon, sir? Sir, nasaan po siya ngayon? Nasa bahay pa ng amo niya? Nasa bahay pa ng Arabo? Hindi ko na nga alam, sir, kung saan siya ngayon kasi nilipat daw siya ng ibang employer eh. Wala na siyang contact sa inyo, cell, telepono o Facebook? Wala na nga, sir eh. Wala na. Nag-alala nga ako. Okay. Sandali lang, sir. Sandali lang. Alam mo, Tolben, paring Alice, pinuntahan natin ang tanggapan ng Mayon International Trading Corporation. Ito yung nagpaalis sa kanya. Narito ang kanilang issue sa panig na yan. Or kanilang panig sa issue na yan. Sa worker, sir, hindi kami aware na nagpaparescue po siya. Pero naano po namin sa pamilya niya na gusto po siyang pauwiin. Pero as per checking po doon sa principal natin, nandun po siya ngayon sa opisina para aayusin po yung transfer ng ng employer kasi nagpapalipat po siya. Ang worker po pinili niya po na magstay doon. So hindi po siya nagpapauwi, sir. Okay. Mang Romeo! Wala na. Nagpapalipat lang daw anak mo, hindi pa naman nagpapauwi. Totoo ba ito? Hindi naman sinabi sa akin, sir. Ano ko sa kanila na kailangan pauwiin ko yan kasi... Ayun. Ano ba talaga? Sir, mag-usap muna kayo, sir. Ano po? Sandali lang, sir, ha? Kausapin natin si Ma'am Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Josie, good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Alright, si ate, yung OFW, nagtanong lang daw ng sweldo, binugbog, hinagi sa banyera, tapos dinala sa FRA, after few days, kinuha ulit. Ngayon, pinapipirma para dalhin sa ibang employer. Okay, si tatay dito ngayon, gustong pauwi na si Rosemary. Pero sabi ng kanyang PRA, ang gusto lang ni Rosemary ay malipat ng employer. Paano ho ito, Ma'am Josie? Nako, ang magdi-decide niyan ay yung worker. Oo, kasi siya yung nakapirma ng kontrata. Oo, mape-penalize yan pagka nag-break siya ng contract at nag-decision siyang umuwi. Siya naman pala gusto lang lumipat. Oo. Dapat sundin ng worker yung kanyang kontrata. Ngayon, kung sasabihin ng worker na minamaltrato siya at gusto na lang niyang umuwi, mag-uusap sila ng FRA niya at saka yung PRA niya. Pero kung mismong yung worker ang nagsabi na gusto lang niya lumipat, yung susundin natin yung
gusto ng worker. Ayun. Alright, malinaw po, ma'am. Ha? Si Romeo. Kung lilinawin lang ho namin sa kanyang tatay kung ano ho talagang gusto, Ma'am Josie. Ano po? Opo. Alright, Ma'am Josephine Tobe, salamat po. You're welcome po. Tay Romeo! Hello po, sir. Ano ko lang, sir, bakit hindi nila hindi nila ako kausapin. Sa kanila lang yun eh. Okay. Bisaya Hindi ba? nila ako kinausap. Sa kanila Bisaya lang ka yun. ba? Bisaya ka ba, Romeo? Bisaya ka? Opo, taga Davao. Oh, Davao! Davao, Monica. Still ang di Davao ka pala. Namingaw ka ba sa imong anak? Storya sa mo. Alam nga, sir, nabayak ako, sir, wala doon may kontak. Nag-worry siya. Guol na. Nag-guol. Oo. Okay, well sir, nandyan naman yung agency, nakikipag-usap naman po at nandyan yung POEA. Ganito na lamang po siguro, puntahan nyo ang agency, kay balo sila kung asa ka ng anak nimo karon. Tawagan nimo ka ng agency, mayon mayon recruitment, sa mana, mayon international trading, kay balo sila kung asa ng anak nimo karon. Okay? Yun. O di, sir, palagi ko sila tinatawagan. Tapos, ang sabi nila sa akin na hindi daw uuwi si Ross, sabi ko sa kanila, kung hindi uuwi, bakit hindi ninyo siya tanungin na patawag din sa akin para kami magkausap? Nag-alala pala. Baka Wala naman sila sinabi namingaw lang siguro ka, tay. Namingaw kasi mong anak. Tay. Ganito kasi, sir, ang sinabi Oo. sa anak ko, sir, ganito. Namingaw ka lang, tay. Din ko na lang siya. Di. Mang Romeo, storyanay sa mo. Oh. I-finalize niyo sa imong anak ba kung unsa gyud ang gusto gyud. Gani nga. Gusto na ko, sir, istoryahon, sir, kung unsa gyud ang katinood para di ko balaka. Sige, naama lang diya ang agency kung ang agency mo unsa man andam man sila mo tabang nimo. Okay? Sige na kung tawag sa ila, sir. Sige naman sila ipawitro daw. Sige ganito na lang sir. Sige po, yung mga staff namin, kukontakin yung agency, kukunin yung number ng anak mo at ibigay sa'yo. Okay ba yun? Okay, sir. Ayan. Okay. Ganun na lang kami. kami, sir. Okay po, sige. Daghang salamat, Mang Romeo. Salamat, sir. Vasquez.